Maraming reassignments recently ang Philippine National Police ng mga general at mga colonels. Pero itong National Police Commission o NAPOLCOM ay bigla na lang binaliktad itong mga reappointments na to. So, may namumuo nga bang tensyon sa pagitan ng NAPOLCOM at Philippine National Police? Pahiram ng ilang minuto at pag-usapan natin in detail. Nalaman ng Rappler na nireverse nga ng National Police Commission ang hindi bababa sa 10 appointments na inaprobahan sa ilalim ng termino ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Dahil nga ni-reverse itong mga appointments ay nagkaroon ulit ng pagbabago sa loob ng Philippine National Police. Ang impormasyong ito ay kinumpirma mismo sa Rappler ni NAPOLCOM Chairperson at DILG Secretary John Vic Remulla. Kasama sa reassignments na ito ang mga Police Lieutenant General na sina Jose Melencio Nartates Jr. at Bernard Banac. Actually, nitong August lang ay nagpalit ng pwesto ang dalawa. From Deputy Chief for Administration, ito po yung number 2 man ng Philippine National Police, ay naging commander ng Western Mindanao itong si Nartates. Then si Banac na galing Western Mindanao ang naging Deputy Chief for Administration. Nagpalit lang sila. Ngayon, sa bagong order ng NAPOLCOM ay balik bilang number 2 man ng Philippine National Police itong si Nartates, habang balik naman sa Mindanao si Bernard Banac. Isa pa, CIDG naman, high stakes itong posisyon na ito kasi high profile ang mga kasong hawak ng CIDG. Last week ng July ay nire-assign sa Mindanao ang hepe noon ng CIDG na si Romeo Macapas. Alam nyo ba na dinadawit ngayon sa missing Sabongeros case itong si Macapas, pero sinasabi ng Philippine National Police na walang kinalaman itong kaso na ito sa reassignment niya sa Mindanao. Ang pumalit kay Macapas ay si Police Brigadier General Christopher Abrahano. Pero ngayon, ito na nga, sa bagong resolution ng National Police Commission, ang NCRPO Director na si Police Major General Anthony Aberina ang bagong hepe ng CIDG. Hindi lang reassignments. Alam nyo ba, apparently, meron ding resolution ang National Police Commission reiterating sa Philippine National Police na dapat yung mga promotions, assignments, appointments ng mga colonels hanggang generals ay dapat dumadaan sa review ng NAPOLCOM. Alam nyo ba na ang dami ng memo at resolution about this supposed rule, pero apparently, marami daw appointments na hindi dumadaan sa National Police Commission. Ngayon, laman din ng bagong resolusyon ng NAPOLCOM na kapag hindi dumaan sa review nila, itong appointments o reassignment ay hindi ito magiging valid. Itong mga ganap, think of them this way. Ina-assert ng NAPOLCOM ang power nito over the Philippine National Police. Kasi nga naman, under the 1987 Constitution, ang NAPOLCOM po ang may administrative control over the Philippine National Police. Nilinaw naman ni DILG Secretary Remulla na walang personalan at wala siyang problema sa PNP. Pero may mga tanong pa rin, tulad ng kung may ganito palang rule sa Philippine National Police na kailangan dumaan sa NAPOLCOM ang appointment ng matataas na opisyal, bakit hindi ito nasusunod? At kung bakit nga hindi dumadaan sa NAPOLCOM na ang mandato ay maging pulis sa mga pulis?